Tinalakay ng operatiba ng NBI ang 4 na bahay sa Kawit, Cavite. Napugad umano ng samut-saring online scam. Eksklusibo ring ipinakita sa News 5 ang lugar kung saan ginagawa ang pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. NBI. Stay lang. Taas lang kamay, ha? Taas kamay. Walang gagalaw. Naaktuhan ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division na nambubudol ang mga sospek nang salakayin nilang umano'y scam hub sa isang subdivision sa Kawit, Cavite noong Biyernes. 29 ang inaresto mula sa 4 na bahay, kabilang ang ilang Chinese, Malaysian at maging mga Pinoy. Eksklusibong nakita ng News 5 ang workstation area ng mga sospek. Dito umano nila ginagawa ang love scam, investment scam at crypto scam. Nabisto ang mga script na ginagamit ng mga sospek para makapambudol online. Isa si Ayla, hindi tunay na pangalan, sa mga Pinoy na nagtatrabaho roon. Naengganyo raw siya sa malaking kita na may bonus pa kapag maraming mabubudol. Libre na rin ang kanilang pagkain at tirahan. Nung una po na pumasok ako sa industry na to, hindi ko po alam, talaga wala akong alam. Hanggang sa natuto, kapag wala kang result is matatanggal ka dahil love scam nga siya. It's a cryptocurrency kasi. Ang siste, maghahanap sila ng mabibiktimang lalaki sa mga dating app tsaka paiibigin. At kapag nakuha na ang loob, aalukin ng biktima na mag-invest sa bogus na kumpanya. And then once na-hook na, pag na-hook na nila yung victim, mag-shift sila from that account to a private account. And doon na ngayon i-offer nila yung investment. Mataas o yung promises, but definitely wala akong return. Nabisto rin ng isang kwarto na kompleto sa gamit gaya ng computer, studio lights at mga peking luxury items. Ito ang tinatawag na model room. Dito raw nakikipagtransaksyon via video call ang suspect doon sa kanyang bibiktimahin. Kung mapapansin nyo, puno ito ng mga peking luxury items para mahikayat ang kanilang biktima na mag-invest sa kanila. Nakita rin dito ang mga script na ginagamit ng suspect na nakasulat sa iba-ibang lingwahe. Na-recover din ng 2 vault. Ang isa sa mga ito, naglalaman ng mga passport at pera, habang alahas naman ang laman ng isa pa. Ayon sa NBI, hindi na bago ang ganitong modus. Pero mas dumami ang nadidiskubre ngayon matapos ipagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Naglipana na rin sa mga exclusive subdivisions ang mga umano'y scam hubs kung saan pahirapan pa raw makapasok ang otoridad. Alam natin lahat may mga subdivisions, exclusive subdivisions na hindi nakikipag-cooperate. As a matter of fact, hindi pinapapasok ang law enforcement agencies. So, meron na kaming hakbang dyan. Sasailalim sa digital forensic examination sa mga nakumpiskang computer at mga cellphone. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para makumpirma kung lehitimo at may kaukulang dokumento ang mga nahuling Chinese at Malaysian. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.